Okay po, tayo po ay magpasimula na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa umaga pong ito. Ako po ay bumabati sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po. Kumusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin sa oras po na ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay patuloy na magpalakasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita sa pamamagitan po ng Biblia. Akin pong basahin ang ating pong K-text, ang Proverbs 21 verse 1. Ang sabi po dito, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Yun po ang atin pong K-text at akin pong basahin ang atin pong mga participant ngayong April 14, 2026. Welcome pong lahat sa ating Praying Soldiers and Loving Messenger Souls, Global Prayer Warrior. Tayo po ay nabago ng oras. 10 a.m. sa Pilipinas at 7 p.m. naman po sa ibang bansa. At ang atin pong team ngayong April ay King of Kings, Ruling with Purpose. Ang atin pong mapapakinggan ay about kay Baasha. Ang atin pong presider, ang inyong lingkod, Sister Jenny Valdez. Then susundan po ng opening prayer ni Sister Merceline. Musical offering ni Sister Ampi Garcia. At ang mag-introduce ng ating pong speaker, Sister Connie Sariola. At ang ating pong speaker today, Pastor Ismael Ferry. Then, susundan po ng appeal song ni Sister Ami Pilomino. Closing prayer by speaker. Then, ang magpapacilitate po ng ating pong question and answer sa tanghaling ito or sa oras po na ito, si Ate Connie Sariola. Then, susundan po ng intercessory prayer ni Sister Annalyn Pines. Ayan po ang ating participant ngayong April 14 dito po sa Psalms Prayer Warrior. Akin pong batiin, i-welcome muli ang ating pong mga kasama. Habang hinihintay po natin ng iba, Sister Amy Pilomino, Sister Connie Sariola, Brother Jesse Obrero, Sister Maria Teresa Litong, Sister May Flor, Sister Merceline, Ma'am Shinene, Nanay Lucy, Ate Annie Barrios, and ang ating pong speaker, Pastor Ismael Ferry. Welcome pong lahat at tapidara ko sa ating pong opening prayer, Sister Merceline. Okay, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat kami sa umagang ito at nagkatipon-tipon kami sa Zoom meeting na ito. Tulungan niyo po ang pastor na si Pastor Ismael sa kanya ibabahagi sa amin na tinapay ng buhay na aming ma-digest. At nabayan niyo po ang mga nakikinig, maging pagpapala ito sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa Amen. Amen. opening prayer. Then pagpalitin po natin ang appeal song sa ready ka ati Ate Ami? Wala pa si Ate Ampi? Naririnig na po. Yes po, clear. Words of wisdom wait for me, written for my day. Works of holy scripture light, a lamp to light my way. Teachings of the prophet that testify of Christ, that speak of hope and endless joy and everlasting life. So I will search diligently, pray, always believing in His word. And all things in heaven and earth will
work together for my good. A loving Father waits for me to come to Him in prayer. He will give me strength to stand through all I must endure. He offers me with spirit and love that conquers fear. And when I seek His counsel, I will find Him ever near. So I will search, diligently pray, always believing in His word. And all things in heaven and earth will work together for my good. Celestial glory waits for me, a promise sure and bright. A promise sure and bright, if I will walk uprightly with the Savior and my guide. He will and walk beside me here. His mortal pattern lead me home, and heir with Him to Him. So I will search, diligently pray, always believing in His word. And all things in heaven and earth will work together for my good. Amen. Thank you po sa mensahe ng Amen. Amen. Ayan, ibigay po natin ng panahon kay Ate Connie upang ipakilala muli ang ating speaker. Ate Connie? Okay. Maliwanag ba ako mga kapatid? Naririnig? Yes po. Kasi po, pagka nag-ano ako ng camera, baka po nakikiconnect lang po ako ng wifi dito sa katabi. Kaya hindi na po ako mag-open. Salamat Ate Ami, ang ganda ng boses mo. Para ka Sweet 16 ang boses. So, ang gandang awit. Ang aking pong part sa umagang ito ay ipakilala ang ating speaker. Pero bago ko siya ipakilala, bumabati po ako ng isang magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga lugar kung saan po tayo naroroon kasi iba-iba tayo ng mga time zone. So, ang akin pong papakilala sa inyo ay isang kabataang pastor na siya po ay napamahal sa aming mag-asawa kasi po nung kami nasa Villa Pag-asa sa district ng Bungabong, Escom 1 pa yun? Escom 1 ba o Escom 2? Pastor. Ay siya po ay parang high school pa lang noon. Ay talagang nakita na po ang batang ito na siya po ay magagamit sa gawain. Siya po ay tubong Oriental Mindoro mula sa Villa Pag-asa sa Bansud. Yan po yan kay Ate Edna Hermoso. At siya po ay nag-aral ng pagka-pastor ng Bachelor of Theology sa ating Adventist University of the Philippines. Ano po? At
ang kanyang mga pastoral experiences ay naging church pastor po siya sa Pag-ulingin, SDA Church sa Lipa City. Then naging church planter po siya sa Alitagtag, Batangas, na ngayon po ay meron na po tayong church po doon. I think company pa lang po sila pero maganda po ang church nila. At siya po ay tinawagan upang maging district pastor sa Central Batangas 2. Yung pong kahati ng aming Central Batangas 1 nung kami ay nasa Bawan. At pagkatapos napalipat po uli siya, district pastor sa Metro Batangas 2. At sa kasalukuyan po, ang ating speaker ay naghahawak ngayon ng isang bayan, ang San Juan District, kung saan po sila ngayong mag-asawa ng kanyang minamahal na kabiyak, si Sister Joyce Diaz Perry, ay magkasamang naglilingkod. Alam niyo po, si Pastor ay napakabilis ng kanyang Sila po ay ikinasal April 18, 2025. Hindi ko makakalimutan kasi yun po ay Biyernes Santo. At pagkatapos po, at siya ay naordinahan noong December 19, 2025. Yan, ganyan ko po kakilala ang aking inaanak, ang aming minamahal na inaanak. At kami po ay kinuha pa nilang sponsor noong sila po ay ordinahan. So, mga kapatid, without further ado, gusto ko na pong ipagkaloob ang pagkakataon sa ating speaker na walang iba kundi si Pastor Ismael Perry. Pagkaloob po natin sa kanya ang pagkakataon. Thank you so much po kay Ninang Connie sa detalyadong pagpapakilala. Thank you so much po sa invitation. Magandang umaga po mula dito sa Katanawan, Quezon. Ako po ay wala ngayon sa distrito. I have to inform my ministerial secretary, si Pastor Ernest Ariola, na kami po ay bibisita muna dito sa lugar ng aking wife dahil birthday ng aking pong biyanan kahapon. So, I have to take with me my laptop, my microphone, my camera para makapaglingkod po sa inyo. Ako po, ang kanila pong bahay ay malapit sa highway, but I had my noise cancellation on. I don't know how much of this will work, pero siguro po naman ay malilesen yung tunog ng mga sasakyan na dumaraan. Ano po, mga kapatid? But it is with gladness and a sense of great privilege po na kayo po ay makasama para sa umagang ito na ating pong pagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol sa isang hari. We know that kings in the Bible, ano po mga kapatid, ay meron silang dalawang klase lang na buhay. Yung buhay na matuwid at saka yung tinatawag na wicked life. Pero kadalasan po, mga mahal na mga kapatid, ano po, mapapansin natin, ayon po sa pag-aaral ng mga hari ng Biblia, mas marami po talaga ang mga wicked o mga masama na mga hari. And ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isang example po ng isang babala. Ibig sabihin ito ay isang buhay ng isang hari na kung saan ay he was mentioned to be a wicked king, ano po, sa history po ng mga hari ng Israel. Pero ito po ay nakalagay sa Biblia para mag-serve na example and warning din sa atin for us not to take the same path of those wicked kings or characters in the Bible. So, hayaan nyo pong akin pong i-share ang maiksing presentation. Ayan. So, ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kundi si King Baasha. Ayan. Si Haring Baasha, isang paalaala sa pananampalataya. Ayan. So, pagmasdan po natin, si King Baasha, mga minamahal na mga kapatid, ano po, siya po ay nag-rule ng 24 years sa Israel. Ito yung time na hati na ang bayan ng Israel. Ano po? Meron tinatawag na Northern Kingdom at yung Southern Kingdom na tinatawag na Kingdom of Judah. Ano po?
Ito ay pagkatapos na si Haring Solomon ay makapaghari na hati ang bayan ng Israel. Ano po? So si Baasha ay nag-reign ng 24 years at para sa atin, that's a long reign. At para sa iba, kung ganoon ang haba ng paghahari, ay sinasabi nilang success, ano po mga kapatid, successful yung mga mahabang naghahari. Pero sa mata ng Panginoon, ang kanyang buhay ay hindi naaalala dahil sa success, kundi dahil sa isang missed purpose. So, isa siyang paalaala para sa ating mga mananampalataya sa ating panahon ngayon. Tunghayan natin ang ilan pang mga detalye sa buhay ni King Baasha. Ayan. Paano ba nag-rise into power, mga kapatid, si King Baasha? Ayan, sabi dito ay ambisyon at paggawa ng karahasan. So, si King Baasha ay naging hari dahil kanya pong um, kanya pong pinatay ang current na hari noon na si Nadab, na anak ni Jeroboam, ang namumuno sa Israel ngunit nagpatuloy sa kasalanan ng kanyang ama. Si Baasha, isang general, pinatay si Haring Nadab at kinuha ang trono para sa kanyang sarili. So nung time po na yon, si King Nadab na anak po ni Jeroboam, parehas po yan silang yung mga binabanggit ko pong pangalan ay mga wicked kings. Si Jeroboam, wicked. Si Nadab, wicked din dahil sabi dito ay ang kanyang buhay ay katulad ng sa kanyang ama. Ano po? At habang si Nadab kasama ang kanyang mga sundalo ay kanilang kinukubkob ang isang syudad, ayon, ito po si Haring Baasha o si Baasha noon ay isa pang military general, ay kanyang pinatay si Haring Nadab at kanyang kinuha ang trono para siya maghari. So, yung isa pang bahagi ng buhay niya, naghari siya sa Tirza. Ang marahas na pag-akyat ni Baasha ay nagtakda ng masamang halimbawa para sa kanyang panunungkulan. Bagaman po mga minamahal ng mga kaibigan, si King Baasha ay siya yung parabang dahil sa pagpatay niya kay Nadab, na fulfill yung judgment ng Panginoon sa bahay o sa sangbahayan ni Jeroboam na pre-nounce na formerly ng isang prophet ng Panginoong Diyos na mangyayari kay Jeroboam. Pero, ang fulfillment nito ay nangyari dahil sa isang karahasan. Hindi sa pagsunod sa Panginoon at hindi sa paraan ng matuwid na pamamaraan na galing sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng violence and ambition ni Baasha, mga kapatid. So tatandaan natin, mga minamahal, not every opportunity is a calling from God. Sometimes doors open, but that doesn't mean God opened them, mga kapatid. Ano po? May mga opportunities, may mga door of opportunities na sa tingin natin ay bukas. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos lagi ang nagbubukas ng mga iyon. Parang katulad ni Baasha. Yeah. Noong inisip niya na patayin si Nadab, pag namatay kasi si Nadab, ay siya ang magiging hari. At sa kanilang panahon noon, ang nangyayari kadalasan kapag nakuha ng isang pamilya ang trono ay kinakailangan nilang ubusin lahat ng angkan ng predecessor. Ano po? Para walang makakabawi sa kanila. So, tong si Baasha, ano po, ay ginawa niya ito sa pamamagitan ng ambition and violence, mga kapatid. Pansinin natin isang paglalakbay ng pagsamba sa larawan at paghihimagsik. Nabanggit ko na 24 taon ang paghahari ni Baasha. Namuno si Baasha sa Israel mula sa Tirza sa loob ng 24 na taon. Napakahabang panahon iyon, mga mahal na mga kapatid. Pero, sabi po dito, nanatili siyang nagsalangsang sa Panginoong Diyos. Sabi po kasi ng 1 King 15:34, at gumawa siya ng masama sa mga mata ng Panginoon at lumakad sa lahat ng paraan ni Jeroboam. Ipinagpatuloy
niya ang pagsamba sa larawan na itinuturing na kasalanan ni Jeroboam. So, mapapansin natin, itong si Baasha, yes, dinestroy niya si Jeroboam at yung sinful dynasty ni Jeroboam. At sana sa bayan ng Israel ay panibagong paghahari, panibago naman na sanang lakad. Sana ay pagtalikod na sa mga Diyos-Diyosan. Pero hindi. Ang nangyari, Baasha destroyed Jeroboam's sinful dynasty, yet the Bible says he walked in the same sins of Jeroboam. Mga mahal na mga kapatid, ano po? So, Baasha is a man who repeated the same sins he judged. Mga kapatid, yung very thing na kanya pong hinusgahan o hinukuman, he became. So, mga kapatid, so, ano ang makukuha natin doon? It is easier to condemn sin than to conquer it, mga mahal na mga kapatid. We often criticize others of their failures, yet, may mga pagkakataon na ang tao, he tolerates the same weakness. Ano po mga kapatid? In himself. Pwedeng mangyari yan. Na mabilis tayo mag-cast ng judgment sa iba, pero secretly sa ating puso, privately, we tolerate the same weakness. Pwedeng mangyari yon. Mga kapatid, ano po? So, we have to examine our life honestly. Huwag lang nating sabing that is wrong sa isang taong nakakagawa ng mali. We have to ask ourselves din, is that same mistake also in me? Is it happening in my life as well? Tanungin natin yung mga sarili. Because kapag tayo ay puro judgment lang, tapos tayo gumagawa rin nun, tatandaan natin, that is the kind of blindness that is most, ano po mga kapatid, most deceptive. Yung tinatawag nating, tawag dito, yung tinatawag po nating self-righteousness. Yung iniisip nating tayo ay magaling magsabi ng mali, pero sa ating sarili ay dinadaya natin ang ating sarili. So, mga kapatid, ito ang nangyari kay King Baasha. So, tandaan natin ang kapangyarihan na nakuha sa puwersa ay hindi sa pananampalataya. Ayan. So, sa ganong paraan, si Baasha na naghari ng 24 years, actually po ay he received the same warning and judgment that God has formerly pronounced against Jeroboam, the former king of Israel. So, mga mahal na mga kapatid ko, ito ay napakagandang paalala sa atin. Ito ang babala ng Diyos kay Baasha. Pero, ang nangyari, hindi niya pinansin ang babala ng Diyos. Ipinaliwanag ni Propeta Jehu ang hatol ng Diyos kay Baasha na nangangako ng pagkawasak sa kanyang sambahayan. Same words are pronounced to Baasha as it was pronounced to Jeroboam, mga kapatid, by the prophets God sent them. Ngunit tulad ni Jeroboam, bago siya, hindi pinansin ni Baasha ang malinaw na babala ng propeta. Mga kapatid, ano po? So, Baasha is a man who ignored God's warning. Pinadala ng Panginoon si Jehu, son of Hanani, to rebuke Baasha. And the message was clear, mga kapatid. Because you walked in sin, your dynasty will be destroyed. Pero si Baasha, hindi po siya nagrepent. Hindi po siya nagsisi. Tandaan natin mga kapatid, ignoring God's warning leads to inevitable consequences. Mga hindi maiiwasang mga kahihinatnan. Tandaan natin, how does God warn His people? How does God warn the world?
there are three things. Through His Word, through conviction, sa isip, and even through circumstances, mga mahal na mga kapatid. Yung tatlong bagay na yan. Salita ng Diyos, yung sarili nating conviction, o yung ating konsyensya, at maging sa mga sirkumstansya, sa mga nangyayaring mga pagkakataon. Ano ang aplikasyon nito sa ating buhay? Ang ibig sabihin, when God corrects us, we must not delay, mga kapatid. We must not delay repentance, mga kapatid. Sabi nga ay, a soft heart today can prevent a broken life tomorrow. Kaya, laging sinasabi ng Panginoon sa kanya mga warnings. And this is prevalent in the New Testament when Jesus talked to Pharisees. When He was preaching in the land of Judea and even in Galilee. Ang sabi niya lagi ay, do not harden your hearts. Huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. So, ganyan po ang nangyari kay Baasha. Pansinin po ninyo, paano dumaloy ang pagkawasak kay Baasha. Isang dinastiya na wala na. After him, wala na. Hindi na nasundan ng mga anak niya na maghahari yung kanyang hanggang kaapu-apuhan. Why? Because he repeated the same mistake which he himself judged sa kanyang unang paghahari. Ano po mga kapatid? So, tingnan po natin. Ang mabilis na pagkalipol ng dinastiya ni Baasha. Si Ela, pagkatapos na mamatay si Baasha, anak niya, namuno lamang ng 7 araw. At anong nangyari? Siya ay pinatay din. Agad ding naubos ang buong sambahayan ni Baasha sa paghatol ng Diyos. 1 Kings 16:8-13. Walang magagawa ang mga tao talaga pag sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, ano po? Walang kakayanan ang tao laban sa salita ng Diyos. Laban sa mga warning ng Panginoon. So, we must not take lightly the warnings of God. We must not delay repentance. Ang nawawalang pamana, anong nangyari? Bilang result, ang kanyang sariling pamana ay nawala. Pinalitan ng isang malinaw na babala laban sa makasalanan na pamumuno. Ayan, mga kapatid. So ano yung mga lesson na atin pong matututunan? Una, mahalaga ang layunin, makasarili na ambisyon versus pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Tandaan natin, hindi dahil sa Diyos ang pag-akyat ni Baasha ay sa pamamagitan ng puwersa, hindi sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Ano ba ang tunay na pamumuno? Ang tunay na pamumuno ay tungkol sa paglilingkod sa layunin ng Diyos, hindi sa pansariling pakinabang. It was later, mga kapatid, found out na talagang si Baasha ay hindi siya dahil sa siya'y tinawag ng Diyos na maghari, kundi dahil sa kanyang self-ambition. Lesson 2, pakinggan ang mga babala. Ang babala ng propeta. Pakinggan ang babala, hindi pinansin ni Baasha ang rebuke ng propeta Jehu. At kapag tayo po ay tumanggap ng rebuke galing sa ating Panginoon, ang pinakamabuting reaksyon ay ang pagpapakumbaba. Dapat tayong handang makinig sa pagsaway mula sa kasulatan, mga tagapaglingkod, o maging sa banal na espiritu. Ano po, pag tayo ay sinasaway, pag tayo ay nakagawa ng mali, o kaya naman ay isa sa ating family member ay nakagawa ng mali, tapos nasaway, huwag na tayong kukontra, mga kapatid. Huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Mas mabuting ituro natin sa ating sarili o kaya naman sa ating mahal sa buhay kung sila'y nagkamali ang magpakumbaba at pasakop sa pagsaway ng ating Panginoon. Gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang pamamaraan, kasulatan, maging ang kanya mga tagapaglingkod,
tulad ng mga pastor o sinumang lingkod ng ating Panginoon nagsasaysay ng makatuwirang katotohanan patungkol sa kasalanan. Maging ang banal na espiritu ay nangungusap din sa ating pong mga sariling puso. Ano po mga kapatid? At saka, lesson number 3, ang pamana ay itinatatag sa pagsunod, hindi sa makalupang kapangyarihan. Ano po ang panganib ng kasalanan? Ang paghahari ni Baasya ay nagbunga ng kasalanan at pagkawasak ng kanyang pamilya. Umasa si Baasa, mga kapatid, sa kanyang military power nang akala niya matatatag ang kanyang heritage sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Pero hindi, sapagkat Diyos ang nagdidikta ang Diyos at ang siya rin ang nagdideklara na kung sino ang mamumuno. Ano po? At nagpapahintulot ng mga tagapagpamuno. Ayan. Ang tunay na pamana, ang mapaglingkod na pamana ay itinatatag sa araw-araw na pagsunod at tapat na pagsamba. Kawikaan 10, talatang 7, Kabanata 13 at talatang 22. So mga minamahal na mga kapatid, ano po ang ating matututunan dito sa atin pong pag-aaral? Tandaan natin mga minamahal, tandaan natin si Baasa, his life was a life that ended like it began, under judgment. Si Baasha. Baasha's dynasty was later destroyed, just as he had destroyed Jeroboam's. His story forms a tragic cycle. Ano po? He executed judgment. Anong ginawa niya? He repeated the sin. And then, in the end, he received the same judgment. Cycle ang nangyari. Sa pamamagitan ng kanyang pagpatay kay Nadab, nangyari ang inihula ng propeta ng Diyos. Ang kaso sana, he must have learned of what had happened to Nadab and Jeroboam, mga kapatid. But unfortunately, because of sin, natalo siya. He repeated the same mistakes, the same errors of his predecessors. And so in the end, he received the same judgment. Tandaan natin mga kapatid, what we tolerate today can destroy us tomorrow. Mga mahal na mga kapatid. Ano po? Or pwede din, kung itinotolerate natin, kung maging sa ating pong pamilya o mga anak, o sa ating mga kapatiran, ang mga paggawa ng mali, our church later will be destroyed, mga kapatid. Ano po? So bilang konklusyon, dapat tayo ay magtatapos ng mabuti para sa luwalhati ng Diyos. Si Baasha, yes, pwede nating sabihin na meron siyang hindi magandang pasimula because he started with selfish ambitions. But he could have repented, mga kapatid, para hindi niya danasin ang maling o masamang kawakasan na katulad ng mga nauna sa kanya. Pero hindi, tinularan niya sila. So tatandaan natin, araw-araw na pagsunod. Tayo ay magtatanim ng araw-araw na pagsunod. Unahin ang buong puso sa pagsamba at mamuhunan ng katotohanan sa susunod na henerasyon. At tayo tumakbo ng mapagpakumbaba. Buhay natin, puunuin natin ng pagpapakumbaba. Takbuhin ang karera ng mapagpakumbaba upang ang ating pamana ay isa na nasa katuwiran at nagtatatag ng karangalan sa mga mata ng ating Panginoong Diyos. Brothers and sisters, or sisters lang ata nandito. Si Baasha had 3 things. Sana na ginamit niya para mapaluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang leadership at sa kanyang buhay. Ano yung 3 bagay na meron siya? He had opportunity. He became king. He had authority. Meron siyang rule sa buong Israel. And he had time. Kalain niyo yung 24 years. Yet, hindi niya ginamit ang 3 bagay na iyon. And so, in the end,
He is remembered as a king who wasted his purpose, his opportunity, and his time. Final appeal para sa ating lahat, ang buhay ni Baasya, tinatawagan tayo na ano po mga kapatid, na tayo po ay mag-react sa mga opportunities sa paraan ng paghahanap ng kalooban ng Diyos. Tanungin din natin ang ating mga sarili. Are we just judging sin in others but excusing it in ourselves, mga kapatid? At ang pangatlo, are we humbly listening when God corrects us? Tanungin natin ang ating mga bagay na yan sa ating pong buhay. Maging tulad tayo ni Jesus, dahil si Jesus ang kabaliktaran ng ating karakter ngayong umaga. Si Jesucristo, hindi siya naghangad ng kapangyarihan. Ang kanyang ginawa at hinahangad araw-araw, he surrendered himself. He did not repeat sin, katulad ng first Adam. Ang kanyang ginawa, he defeated sin. He did not ignore God. Ang sabi ng Biblia sa Philippians, he obeyed him perfectly. Yan ang modelo para sa bawat Kristiyano. Ang buhay ni Baasa ay naitala, mga kapatid, para ating pong ma-realize ang ating pong pagiging suwail sa Panginoon o ang ating hindi pagsunod sa Kanya ay sigurado hindi nagmimintis iyan, nag-aatid sa distraction. Kaya mga mahal na mga kapatid, ang mga paalaalang ito at ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kung meron man tayong oportunidad, otoridad at panahon, gamitin natin para sa kaluluwalhati ng dakilang pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat at sana sa maiksing mensaheng ito, pinagpala tayo at napaalalahanan tayo para tayo ay makapagtapos ng ating mga buhay na nagluluwalhati sa Panginoon at tiyak ako ang ating mga buhay kung susunod tayo sa Panginoong Hesukristo, magiging inspirasyon din ng mga sumusunod na henerasyon na siyang magiging mga lingkod ng Panginoon kapag dumating ang pagkakataon na sila na ang naririyan para maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang po, magandang umaga. Amen. Amen. Thank you so much po. Amen. Magandang mensahe. Ayan. At tayo dumako sa atin pong appeal song, Sister Ampi. Ako'y nag-iwala sa sala hanggang sa pinanawan ako ng pag-asa.
Amen. For our closing prayer, Pastor. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin, Panginoon, ng buhay at lakas sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tunay ng iyong mga salita ang siyang nag-aalis ng anumang mga kaguluhan sa aming pong mga pag-iisip at talagang itinutuwid ang aming pong mga hakbang ng buhay dito sa aming pong lupang kinagagalawan. Mahal na Diyos, kami po ay dumadalangin sa iyo na sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, na kami po, bagaman sa aming pong datihang buhay kami nagkamali, tulungan niyo po kami palaging mamuhay ng mayroong repentance at humility. Dalangin po namin, mahal na Panginoong Diyos, na lagi po kaming pailalim sa iyong kalooban at nawa po ay kapag mayroong mga bagay na napagtatanto namin sa aming pong buhay na ito ay mali, kapag kami nakakarinig ng mga pagsaway at mga paalaala ng iyong mga salita, tulungan niyo po kaming laging magpakumbaba at ipasailalim ang aming pong mga puso para sa transformation na ginagawa ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. Salamat po na ang buhay ni Haring Baasya ay nagbibigay babala sa amin. Upang sa ganon, mahal na Panginoong Diyos, kami ay makaiwas sa siguradong pagkawasak na naghihintay kung kami po, Panginoon, ay gagawa din na ang mga bagay na material, pati na ang kapangyarihan ay magiging Diyos-Diyos sa namin sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming laging unahin ka at lagi pong gawing prioridad ang paglilingkod para sa iyo. Mahal na Diyos, maraming maraming salamat po. Gamitin niyo po ang grupong ito na sa simula sa kanila pong mga pamilya at kanilang mga closest circle of friends. Sila, Panginoon, ay gamitin niyo pong mga liwanag sa kanilang iglesia, sa kanilang mga communities, maging sa kanilang mga workplaces na kanila pong na iyo pong ipinagkatiwala sa kanila. Gamitin niyo po sila, Panginoon, sa pagtatapos ng banal na gawain, saan mang lugar mo sila ipinahintulot na pumaroon. At mangyari po nawa na sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, kaming lahat, mahal na Panginoong Diyos, ay magiging mga mabuting mga tagapagdala ng liwanag at makikita ng aming pong mga mata ang mga kaluluwang napapalapit sa iyo dahil po sa kabutihan ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang pagpapala po ninyo ay aming inaasahan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much din po sa ating pong Facebook Live. Thank you po and God bless. Okay po, tayo dumako sa ating pong picture taking. Bago po tayo dumako sa ating pong